Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naaresto ng mga marshal ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang lalaking nag-amok umano at nagtangkang magpasabog ng bomba sa Port of Bonggao, Tawi-Tawi nitong Miyerkules ng gabi November 22. Ayon sa PCG, pasado alas 8:20 ng gabi nang mag-umpisang mag-amok ang lalaki sa sinasakyan nitong Roro at tinangkapan nitong patayin ng isang pasahero. Sinuntok din ng suspect ang isang tauhan ng Philippine Marine Corps dahil gusto nitong agawin ang baril ng marshal. Agad namang nadakip ang lalaki na sinabi pang pasasabugin ito ang dalawang bombang itinanim niya sa daungan kung hindi siya papakawala. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect na hindi na pinangalanan ng PCG. Naging abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa pagsiyasat sa sitwasyon sa Visayas at Mindanao na kapwa sinalanta ng magkahiwalay na kalamidad. Sa pagbisita ng Pangulo sa isang evacuation center sa General Santos City, iniabot nito sa mga biktima ang iba't ibang tulong mula sa gobyerno kasama ang cash assistance na aabot ng 6 million pesos. Ayon kay Marcos, magpapatuloy sa relief operations ang LGU habang nakaantabay ang mga ito sa posibleng aftershocks. Isang situation briefing din ang pinangunahan ni Marcos kasama ang ilang miyembro ng gabinete, dating Senador Manny Pacquiao at mga lokal na opisyal ng Jensan at Sarangani Province na naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes, November 70. Unang bumisita ngayong araw ang Pangulo sa Tacloban City para naman alamin ang sitwasyon sa Northern at Eastern Samar na lubog sa baha dulot ng shear line at low pressure area o LPA. Sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, inatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno na pabilisin ang relief operations at iba pang assistance sa mga biktima sa dalawang probinsya. Balak pa sanang magtungo ng Pangulo sa Northern Samar ngunit dahil sa masamang panahon ay hindi na ito tumuloy. Kasalukuyang nakasailalim sa state of calamity ang dalawang probinsya dahil sa walang tigil na pag-ulan. Walang balak na magsampa ng kaso ang Meralco sa lalaking umakyat at 30 oras na nanatili sa poste ng kuryente sa Marikina City. Saad ni Joe Zaldariaga, Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco, kanila pang sinusuri ang natamong sira ng pangyayari. Libo-libong consumers ang naapektuhan ng patayin ng Meralco ang supply ng kuryente habang nasa kalagitnaan ng pagre-rescue sa lalaki. Ngunit imbis na kasuhan, ayon kay Zaldariaga, kanilang naiintindihan ang sitwasyon ni alias Densyo at isang unfortunate incident umano ang nangyari. Dinala ang lalaki sa isang mental health facility sa Mandaluyong City noong Miyerkules para suriin ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Kwento ng kanyang kapatid, namatay umano ang anak nito at iniwan siya ng kanyang kinakasama. Saad ni Police Colonel Earl Castillo ng Marikina City Police Station, maaaring ma-exempt sa criminal liability ang lalaki kapag mapatutunayan na siya'y mentally deranged. Kasalukuyang hinihintay ang evaluation sa lalaki na inaasahang malalaman matapos ang 2 linggo. Para sa Kidlat News Update, Renz Renon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.